nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerika o puti ang umuusig sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyong usigin sa korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala nun. Baka naman hindi tuloy-tuloy ito. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy, inusig ng mga maling warrant. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong ang gusto niya maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit? Naandun yung anak niya. Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, ay kukulong nila. At ito po ang isa sa mga binu nung panahon ni Pangulong Duterte. Tawagin ko po si Konsehal Mocha Uson. Sana mapanood mo. Tulog pa. Kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sara, ikulong din siya? Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to, meron lang ako isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa Luneta, ay binu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bangag. Alam niyo po, bago mag-eleksyon noong 2022, 3 beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap na kay kwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga. Ito, hindi ka namin iiwanan. Tatay Digong, hindi mo kami iniwanan. Ikaw lang ang leader ng bansa na ito. Naglumaban sa kriminalidad, droga at korupsyon mata sa mata. Inalay mo, Tatay Digong, ang buhay mo para sa amin, para sa aming bayan. Kaya Tatay Digong, kung nakikinig ka at napapanood mo ito, hindi ka namin iiwanan. Tatay Digong, kahit nandyan ka, mag-isa sa The Hague, the Netherlands, kasama mo kami. Lagi kang nasa aming panalangin. Tatay Digong, mahal ka namin. Mahal niyo po ba si Tatay Digong? Kaya po ako masaya ngayon kasi nakikita ko po yung mga muka noong nakasama natin noong kampanya. Taas ang kamay ng mga nakasama natin. Hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Panghuli na lamang po, ngayon ako ay gustong kausapin po ang ating mga OFWs. May OFWs po dito at mga nanonood na mga kababayan po natin. Kung kayo ay naniniwala na may ginawang mabuti si Tatay Digong sa ating bansa, kung kayo ay naniniwala na nawala ang droga, bumagsak ang krimen, at naging mas mapayapa ang ating mga kalsada, naging mas maganda ang takbo ng Pilipinas, ngayon ang panahon para magsalita kayo. Ngayon ang panahon na umaksyon po tayo. Hindi ko po sinasabi na magrebelde tayo. Kahit isang tao lang ang pumunta rito, pupunta ako. Ganon din po ba kayo?
Iparamdam po natin kay Tatay Digong ang ating pagmamahal at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po, maraming salamat po. Iisa lang ang kulang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digong. Kaya, bring back Tatay Digong! Bring PRRD home! Diyos na po ang bahala. Sabi sa Biblia, hindi mo ba? Vengeance is the Lord's. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Boss Dada, Jay Guevara, at saka itong kapatid ko. Mas matanda to si Coach Oli. Ayan, gusto lamang namin kayong bigyan bigyan nyo sila ng mga sombrero. Wag po tayong tatayo para hindi mo paano yung ating mga Ang mga idol kong Banateros, ang lagi kong pinapanood sa YouTube. Nakita ko na sa personal. Okay na po. Ulit, maraming salamat po sa inyong pag-attend. Pero iwan ko lamang po kayo isang bagay na sana kahit ang mga nasa gobyerno ay natutulog pa, lagi nating tatandaan, meron tayong Diyos na hindi natutulog. Tandaan uli natin ang dalawang bagay na paulit-ulit ko sinasabi, puso at panalangin. Pwede ho ba ipanalangin natin gabi-gabi si Pangulong Duterte? Kahit sandali lang po, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, samahan mo po, bigyan mo ng lakas ang ating Pangulong Duterte. Ipanalangin natin, okay po ba yun? Kasunduan to Hindi kasunduan 20 pesos kada bigas Totoong kasunduan to. Okay, ipanalangin natin si Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat, Banat Bay! Picture lang po kami Sorry Balik sa dati, Ayan. Okay, habang sila po ay nagpapapicture, Salamat po. tayo po ay live na napapanood sa 17 pang lugar sa buong Pilipinas. Live po tayong napapanood. Unahin muna natin dito po sa Luzon, dyan sa barangay Nagidayan Covered Court, Bantay, Ilocos Sur. Plaridel Gym, Barangay Plaridel, Santiago, Isabela. Mga taga Northern Luzon nakikiisa sa atin ngayon. Kasama na ang taga Barangay Zulueta, Cabanatuan, Nueva Ecija. Nakikisabay din sa ating Pangulong Duterte, nandyan naman ang mga vloggers para ilabas ang katotohanan. Sa mga sandaling ito, mamaya, marami pa tayong magsasalita dito sa inyong harapan, lalo na ang mga Ang mga hindi binayaran, isigaw natin ang pangalan ni Tatay Digong! Duterte! 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 At bago po tayo magpapatuloy, dahil patuloy po tayong dumadami mga kababayan, nire-request po namin ang may-ari po ng Ranger FAI 2665, Ranger FAI 2665, igilid po natin dahil nakaharang po ang sasakyan. Ayan, maraming salamat din sa ating mga napakaraming vloggers ngayon. Dahil maliban sa SMNI, naka-live din tayo sa kanila. Kaya napakalawak ng coverage ng ating prayer ngayon para sa ating Tatay Digong. Ito yung mga vloggers na simula pa, sinuportahan na ang ating
Pangulong Duterte. Kung sinisiraan ng mainstream media si Pangulong